Huwag na huwag kayong magko-confirm basta-basta ng mga email na dumarating sa inyo. Para if ever man na ma-hack yung inyong mga account or yung inyong mga FB page, may chance pa na ma-recover yun. Like what happened to me recently lang. Yes, na-hack yung aking FB page and nagulat lang ako dahil wala akong na-receive na notification. Then, bigla akong chinek yung aking email. So, naka-turn off pala yung notification sa aking email. And then, pag-check ko ng email ko, guys, ko nakita na meron palang confirmation na dumating sa akin. Buti na lang ay hindi ko ito na-confirm. So, pinapa-confirm sa akin yung activity na yun na ginawa niya para magkaroon siya ng full control doon sa aking mga accounts. Nakakatakot talaga, nakakabahala. So, kailangan guys, alerto talaga tayo, lalo na sa mga account natin, sa mga aspiring content creator. So, yun, kailangan maging alerto tayo kasi dumadami ng mga content creator and dumadami na rin yung mga hackers. Hindi natin alam, yung mga hackers na yan is one of our viewers na rin. Bali, ang nangyari kasi guys, meron akong na-receive na notification sa aking FB page na merong nag-claim na bagong owner na nung aking FB page. On which is, ni-remove niya na ako as admin. So, syempre, nagtaka ako, kinabahan ako kasi hindi mo naman agad-agad na ma-access yung FB page kung hindi mo alam yung username and password ng account. So, naisip ko kaagad na possible hacker to and maalam sa mga ganyan. Anong chinek ko nga guys, yung aking FB page sa settings. Doon sa page setup, makikita nyo yan doon. Na nga, ni-remove na nga ako as admin and siya na yung pumalit. At hindi lang yun, ginaya niya rin yung pangalan ng page ko. Pero, ang ginamit niya guys is, yung nakalagay is business portfolio owner. Yun yung nakalagay sa kanya. So, siya na yung may access ng page na yon. Pero may isang bagay kasi siya na hindi magawa or hindi niya pa ma-verified. Yun yung inaantay niya para magkaroon siya ng full control or full access sa aking account. Kaya guys, no, tips ko sa mga baguhan, sa mga aspiring content creator. So, aralin din natin kung paano natin i-deal yung mga ganyan dahil nga, syempre, gusto natin kumita, hindi natin alam, meron ding mga tao na katulad yan, yung mga hacker na yan, na binabantayan tayo once na nagkaroon na tayo ng earnings. So, yan yung punteriya nila. So, matransfer sa kanila yung earnings, makuha nila yung mga accounts nyo at yung mga pages natin. Kaya kinakailangan lagi tayong alerto, well-equipped, well-knowledge kung paano natin i-deal or paano natin i-resolve kapag nagkaroon tayo ng mga issue na katulad neto. Buti na lang guys, yung nangyari kasi sa akin is yun nga, sabi ko sa inyo, buti na lang guys is hindi ko nga na-confirm yung email na yun kasi pinag-iisipan ko din kung i-confirm ko ba para ba saan. So, napagtanto ko nung huli-huli is email pala yon from the hacker. So, move forward muna tayo. Ano-ano nga ba yung paraan kung paano ko nabawi yung aking Facebook page at nabalik ko yung account ko as admin at paano ko na-delete permanently yung business portfolio na ginawa ng hacker na yon. So, kung interesado kang malaman, panoorin mo lang ng buo ang video na to. So, i-click nyo lang yung inyong profile at pumunta kayo dito sa Meta Business Suite. So, kapag nandyan na kayo, pindutin nyo yung settings. So, ayan, makikita ninyo, diba? Yung ginawa niyang business portfolio. So, hindi ako yan. Kinopya niya yung pangalan ko. And, ayan, makikita nyo na ako pa rin yung may full control ng aking account. That's why, na-remove ko siya at na-delete ko permanently itong ginawa-gawa niyang business portfolio. Para ma-view ninyo yung business portfolio niya, i-click nyo tong business info. Yan sa pinakataas. So, ayan makikita ninyo. Diba? So, ayan yung Mommy Gems Diaries na yan. So, gawa-gawa niya yan na business portfolio para ma-access niya yung FB page ko. Yun na nga ang nangyari, ni-remove niya ako as admin. Buti na lang din at hindi ko accidentally na-confirm yung email na yon. Kung makikita ninyo, yung business verification status niya ay unverified pa dahil nga hindi ko na-confirm yung email na yon na sinend niya. And then, eto, pansinin ninyo, may nakalagay dyan, di ba? Confirm email address. So, hindi pa siya masyadong makakagalaw dito sa ginawa niyang business portfolio dahil nga hindi natin na-confirm yung email na yon. Okay, so tayo pa rin yung may control ng account natin, ng page natin. And ito guys, pansinin niyo, ito na yung next na gagawin. I-click nyo yung permanently delete business. Then may ipapakonfirm lang sa inyo dyan. Basahin nyo lang. And then, i-delete nyo na yung itong business portfolio na to na ginawa-gawa ng hacker.
And then, magwi-wait lang kayo ng 24 hours yan. After 24 hours, so, ng pag-aantay, so, ayun, pag-check ko ng aking Facebook page, ay wala na siya doon. Na-remove na siya. At nabalik ko na rin yung aking account as admin. So, ayun mga ma'am, sir, I hope nakatulong sa inyo yung video na to, lalo na doon sa mga same case na nangyari din sa kanila. Yung bagay na to, itong issue na to, na nahack din yung kanilang Facebook page. And if ever na ma-encounter nyo yung video na to, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po yung updated sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!